Bakit walang breakfast? Karina! Karina! Anong oras na? Bakit wala pa rin pagkain? Karina! Karina? Sinabi ko nga, wala dito, wala. Hindi ako aalis dito hanggat di binibigay sa akin ng anak ko. Wala nga dito si Kakay. Kahit mag-noise barrage ka pa, walang Kakay na lalabas dito. Alam kong nandyan ang anak ko. Karina? Tita! Karina! Trespassing po yan. Subukan mo pumasok sa pamamahay ko. Asahan mo, paglabas mo dito, may pulis na susundo sa'yo. Hindi ka na, baka nga wala dyan. Loretta, imbis na mainit ang ulo mo, bakit kaya hindi ka kumain na lang dito sa karinderya ko? Free of charge. May libre pang malamig na soft drinks. Para dyan sa mainit mong ulo. Tara! Hindi ako tatawa sa biro mo. Oras na malaman kong nandyan ang anak ko, kayo naman ang idedemanda ko. E di indimanda mo. Gawin mo. Kung gusto mo. Ito ka na muna hanggat kailan mo gusto. Walang problema yun. Tama si Nanay Bes. Dito ka lang muna. Yung Tito Gabo mo tsaka si Tita Loretta andun sa labas. Parang tigring nakaabang sa'yo. Pasensya na po kayo ha. Pati po kayo nadamay sa gulo namin. Sus, wala yun. Hindi ka naman naiba sa amin, ano? Buti nga't dito ka nagpunta sa amin, eh. Di ba, Donut? Ay, naman, Nay. Pero, Bes, pag-usapan namin nila nanay na mas mabuti kung lumipat tayo dun sa tita ko, ah. Mas safe dun, tsaka mas malapit sa school. Maski mga ilang araw lang, hanggang wala nang nakaronda dyan sa labas. Kahit wag na, Bes. Nakakahiya naman yun masyado. Pati yung kamag-anak nyo madadamay. Bes, wala yun sabi, okay? Wala yun sa amin, okay? Huwag mo na itindihin yun. Uunahin mo pa ba yung hiya-hiya na yan? Ang mahalaga, malayo ka dyan sa mga taong yan. Lalong-lalo na dyan sa Tito Gabo. Wait, yung dalawa dyan, bilisan yung ayusin yung gamit nyo. Habang wala pa sila Loretta at saka Gabo. Bes, tumatawag na si Mami. Hayaan na natin siya. Bes, text pa. Anak, nasan ka na ba? Nag-aalala na si Mami sa'yo. Sorry kung nakapagbuhatan kita ng kamay. Ikaw naman kasi, kapakanan mo lang naman ang inaalala ko. Umuwi ka na. Plano mo?